Dito ang inyong sumbong, siguradong may respondeng katapat. Hindi nagdadalawang isip na tumulong, sino man ang nangangailangan. Ngayong gabi sa Responde, Mata ng Mamamayan. Isang dumagat na guro na rumiresponde sa kapwa niya katutubo, ating kilalanin. Hindi ko rin po akalain na ako ay makakapagturo sa amin sa tribo. Wala pa namang nakapagtuturo sa amin, wala pang nauna na nag-aral sa amin. Grupo ng mga volunteers na nakasentro ang pagtulong sa kanilang komunidad, makikilala na. At paghatid ng tulong sa mga kababayan nating Aita, isinusulong ng isang grupo ng mga mountaineers. Isang gurong dumagat ang bumalik sa kanilang lugar upang bigyang responde ang kanyang mga katribo. Siya si Teacher Diday mula sa Tanay Rizal. Ano-ano ang kanyang mga ginawa para magsimula ng pagbabago ang kanilang komunidad? Tunghayan po natin. Isang katutubong dumagat ang nakilala ng Responde dahil sa natatangi niyang pagtulong sa kanyang mga katribo. Siya ang gurong si Lotema o mas kilala sa tawag na Teacher Diday. Kwento pa ni Teacher Diday, hindi niya pinangarap na maging isang guro. Ako po bilang isang kabataang dumagat, hindi ko rin po akalain na ako ay makakapagturo sa amin sa tribo. Dahil una sa lahat, yung pagiging mahiyain ng isang dumagat na nandoon po. Takot kami na gawin yung isang bagay dahil wala pa namang nakapagtuturo sa amin, wala pang nauna na nag-aral sa amin. So parang yun po, parang takot kami na gawin yung isang bagay na sa tingin namin hindi na kaagad namin kaya. Ayon pa sa kanya, iba-iba ang pamumuhay ng mga dumagat kumpara sa iba. Kami po sa tribong dumagat, sinasabi po sa amin, lagi kami yung peace and gentle tribe. Dahil doon sa komunidad na kinalakihan ko din bilang isang dumagat, nandun yung nasanay kami na tahimik lang yung lugar, tapos kontento po sa yung magtatanim sa araw-araw, pupunta ng ilog, mag-iisda, mayroon ka ng maihahanda para sa pamilya. At ang mga estudyante hirap din sa kung paano sila mag-aaral. Nung nag-aaral po kami ng elementary talaga, naalala ko po. Dati po paano ang mga tirahan namin, hindi kami nagpipirmi sa isang lugar. Kung saan ang hanap buhay ng mga magulang namin, nandoon din kami tumutuloy. Pagtapos ng buong taon, nilipat ulit kami. Kaya ang pinag-aaralan namin, mas malayo po doon sa lugar na, kasi yung lugar ng paaralan ay nasa baryo. Tapos po yung lalakad ka ng umaga para lang makapasok. Tatawid kayo ng ilog, kasama yung mga ate, mga kuya ninyo na malalaki na doon sa community na nag-aaral din para merong maiga-guide. Nung nasa school na po kami, parang masaya dahil una sa lahat, matututo ka palang bumasa, matututo kang sumulat, ganyan. Pero hindi po pala ganoon kadali yung pag-aaral. Pagdating mo ng paaralan, mag-a-adjust ka ng sobra-sobra. At yun po yung dahilan bakit kami ding mga dumagat hindi nakakapag-aral dahil or pag hindi po namin kaya yung isang bagay, ay titigil na lang kami kasi ayaw namin na nahihirapan, ayaw namin subukan na yun. Yun po yung naging dahilan bakit hindi nakakapagtapos ng elementarya, ganyan.
ng high school, lalo na po ng college. Ngunit isang pangyayari ang nagmulat sa kanya upang magpatuloy at maging isang guro. Noong una po, hindi ko rin po gustong maging teacher, maging guro. Dahil ang tingin po paano namin sa mga guro, ang tatalino. Ako po, bilang si Diday, ay nahirapan dahil unang-una po, alam ko na hindi ako ganoon katalino. Kaya sabi ko, hindi ko kayang maging teacher dahil hindi naman ako ganoon kagaling. Pero nung nasubukan ko po na parang, sige, magbahagi lang ako doon sa mga elder na, ay, tulungan mo kaming isulat yung pangalan namin. Kasi yung isa sa pinakamatanda po, yun yung natutong magsulat. Pangalan lang niya yung nagawa niya, pero nagpasalamat na po siya ng sobra-sobra. Doon ko po na sabi sa sarili ko na, ay, parang pangalan lang yung naikatulong ko, pero napakalaking bagay na naging impact doon sa isa sa elder namin. Kaya yun po yung tumanim sa isip ko nung nagkaroon ako ng pagkakataon na magkaroon ng scholarship, makapagtapos ng kolehiyo. Yun, naging isa pong guro. Si Teacher Diday ang kauna-unahang gurong dumagat sa kanilang lalawigan. Hindi lang po doon sa tribo namin, sa Tanay, sa Quezon, sa Montalban, sa Bulacan. Nung nakita nila na mismong mayroong isang dumagat na nakatapos at bumalik sa komunidad niya para makapagturo, yun po kagad yung tumatak sa isip ng bawat tribo Ay, nakaya nga nila, makakaya din natin. Unti-unti ay isa-isa niyang tinuruan ang kanilang komunidad, mula sa mga estudyante hanggang sa mga magulang. Ano ba yung mga produkto doon sa amin? Yun yung kanilang una na aralin. Dahil hindi nakakapagbilang, hindi nakakapagbawas, hindi nakakapagdagdag. Parang nung una, sige, bilang, nakakapagbilang sila bilang. Pero yung, sige, 100, ang nabawas ay 25, ilan na yon? Magbibilang pa po sila ng pagkatagal-tagal. Nung nakasanayan na nila dahil nagtitinda sila, ay hindi, mas kailangan, mas mabilis ako magbilang para sa ganoon. Pag may bibili kagad sa akin, sa akin sila kukuha ng sa akin kukuha kasi mabilis ako magbenta, parang ganoon po. At sa paglipas ng panahon, ay nakapagpatayo na rin siya ng isang munting paaralan sa kanilang tribo. Parang, syempre, yung ibang komunidad, yung ibang tribo, parang, ay, ikaw naman, Teacher Diday, hindi mo patas, lahat naman kami, tribo mo. Bakit hindi mo kami pinupuntahan? Bakit sila lang yung tinutulungan mo? Parang, syempre po, bilang ako, malaking hamon din yun na, oo nga naman, sige, natulungan na natin yung isang komunidad, nagkaroon tayo ng paaralan, nagkaroon tayo ng sariling teacher doon sa komunidad, nasanay natin siya. Bakit hindi natin gawain na magsanay doon sa iba pang komunidad? Hanggang sa ngayon po, naging 6 na yung komunidad na tinutulungan po namin. At nagkaroon na rin po kami ng Paadelan Idinomagat, kung saan yung mga batang mga komunidad pumupunta ng paaralan. Dahil hindi namin nakasanayan ng pumunta ng paaralan, nagpupunta sila, nagsasadya sa paaralan. Kapos man sa kagamitan, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagtuturo sa mga bata. Umpisa kami sa buho, yung mga bamboo, tapos uling, ganyan po. Kaya bato, ganyan po yung gamit namin. Tapos hanggang nung nagtitinda na sila, parang okay, ang 5% ng aking naibenta ay pambili natin ng ganito, ng gamit sa paaralan, hanggang sa unti-unti po nakaya pong makapag-provide. Hanggang sa nakita po kami, may mga nag-sponsor na din, gustong tumulong. At unti-unti na rin niyang nakita ang bunga ng kanyang nasimulan. Ang laki na pong pagbabago na nakita namin. Yung isang pamilya dati, kung 6 yung anak, 1-2 lang yung nakakapag-aral. Ngayon po, kung 6 yung anak, lahat nag-aaral.
Dati kung hanggang high school yung natatapos ng isang kabataan, ngayon po talagang hanggang kolehiyo. At ang ginawa po din po ng mga elder namin, mga matatanda, kung ano yung pangangailangan sa komunidad mo, yun yung ipakuha nating kurso doon sa mga magkokolehiyo. Para sa ganon, sila yung babalik sa komunidad natin para magturo. Yun po. Minsan nga po pagpupunta mo ng community, ganyan, ay, Teacher Diday, kami rin ay magiging teacher walang araw. Sabi ko, oo, para madami kaming tutulungan nyo na at tutulungan natin yung komunidad natin. Parang ang sarap po sa pakiramdam na sabihin yun sa'yo ng mga kabataan dahil hindi sila tumigil, patuloy silang umahanap ng paraan para maabot yung katulad nung natapos mo. At ang tulong na ginagawa ni Teacher Diday, hindi lang natatapos sa pagtuturo sa mga bata. Yung 4-in-1 po namin, nagsimula po talaga siya sa pagtitinda ng mga produkto sa Taytay. E di nung time po na okay, nakaipon na tayo ng pera. Pero ang gusto ng bawat isa, ay hindi, hati-hatiin na natin, bawat pamilya sa komunidad, hatiin na natin. Eh sabi namin, ay ang pera, ang daling magastos niya. Parang wala nang napuntahan yung paghihirap nyo ng pagtitinda. Parang, sige, umisip tayo ng yung pera nating hawak, makikita pa rin ninyo hanggang sa mga susunod, hanggang sa ginawa po namin. Parang nahanap kami ng lote, kung saan pwedeng makakuha ng lote dito sa bayan, doon natin ilaan yung naipon nating pera kaysa sa paghati-hatian na lang. So, 2019 po siya nagsimula. Ano ba yung itatayo natin? Sige, 4-in-1. Ano yung 4-in-1 na yan? Magkaroon po ng, dorm. Tapos po, pangalawa, yung tindahan. Pangatlo, yung aklatan. Pinakang tribal hall natin sa bayan, ganyan po. Hanggang sa yun po, natapos namin yung plano. Ang sabi ng mga magulang po namin na mga lalaki, ay basta merong gamit dyan. Handa kaming mag-aral paano gumawa ng bahay, ng isang konkretong bahay. Kaya po namin dito sa bayan, may dalawa kaming parang kinuha na sila yung talagang magagaling po na marunong talagang gumawa ng bahay. Tapos ang labor namin para free, yung mga tatay. Aminado naman si Diday na marami pa ring kulang sa kanila. Unang-una po siguro yung sa gamit po ng laptop, ganyan po. Printer, yun po talaga. Kasi sabi namin, pag may mga gamit pong ganoon, yung mga nag-aaral dito din, di na rin po sila mahirapan. Kaya't hindi na pinalagpas si Teacher Diday na manawagan. Una po sa lahat, ang isa po namin na kailangan doon sa aming komunidad, yun nga po yung magkaroon kami ng gamit na magagamit ng mga volunteer teacher namin, ng community teacher namin. Tapos po yung gamit din po ng mga nag-aaral na kolehiyo. Yun po talaga yung mas ngayon na kailangan. Tapos po yung wifi, yan po siguro. Pwede po nilang i-search din po sa Facebook, yung pangalan ko po, Lodema Doroteo. Ako naman po ay laging handang sumagot sa mga tanong at sa mga pagtulong po na nagagawain po nila na makakadiretso po doon sa mga bata. Bawat isa sa atin ay nangarap na maging maayos ang ating kinabukasan. Ano man ang estado ng buhay. Si Diday, pinatunayan na hindi hadlang ang maging isang katutubo upang maging ganap na guro at rumisponde sa kanyang mga katribo. Ang kanyang karanasan ay isa lamang sa marami pang kwento ng ating mga kababayan na nagsisilbing inspirasyon para sa lahat ng gustong makaahon sa kahirapan. Ako po si Teacher Diday ng Dumagat Tribe at Certified E-Responder. Well, I'm Ate Sherilyn. I'm your Tito Efren. And I'm your Tita Cynthia. I'm your Chef Mads. Na nag-iimbita sa inyo tuwing Sabado at Linggo na laging subaybayan ang Ito ang Tahanan mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga dito lang sa Net 25.
Meron din kaming Facebook page at YouTube channel. Like, share, and subscribe. Ito ang Tahanan! Let's live together. Sunday 25. Sunday 25. We are now open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Isa na namang grupo sa lungsod ng Tagaytay ang ating makikilala. Ang kanilang pagtulong sa mga karatig na komunidad sa panahon ng sakuna at nang pumutok ang Bulkang Taal nito lamang taong 2020, ating panuurin. Enero taong 2020, hindi nasahan ng lahat ang biglang pagputok ng Bulkang Taal matapos sa mahabang panahon nitong pananahimik. March 2020, nang gulatin ang mundo ng isang virus sa kumitil ng maraming buhay. At nito lamang nakaraang buwan, hinagupit ng Bagyong Paeng ang Noveleta sa Cavite na nagdulot ng flash flood at pagkasawi ng ilang buhay. Dahilan para ang lokal na pamalaan ng bayan ng Noveleta ay magdeklara ng state of calamity. Ito nagtulak sa ilang individual upang magbuo ng isang grupo na mga volunteers sa lungsod ng Tagaytay, ang Bisig Pilipinas. Social Civic Org. It's non-partisan and it aims to be participatory and inclusive. Meaning, kahit sino who wants to join, kung gusto niyo lang talaga magserbisyo. Ang kanilang grupo binubuo ng mga volunteers from all ages. All of us have our own businesses, work, some are students, but the willingness to serve is there. And if it's really important, they come forward and then they join as long as they're able to. Bago man sa pagresponde, sinisiguro nila na ang kanilang mga programa at proyekto ay tugon sa hinaharap na problema ng mga komunidad na kanilang napupuntahan. Pag sinabing Bisig Buhay, we're into agriculture, health, nutrition, Bisig Ambag. And from the name itself, Ambag, it's focused on disaster relief. So let's say in the last Typhoon Paeng, Noveleta was the worst hit in Cavite. So we went there and we were actually first on the ground to bring, ayuda to those who needed it the most. And it was this really depressed area that was inaccessible for 3 days. Lumubog sila talaga. They needed food, they needed clean water. So we were able to come up with something to give them. And of course here in our very own Tagaytay, because we had evacuees. Puhon is on social awareness, on environment, and education. For instance, they could come up with projects for the environment like waste segregation, recycling. Walang pinipiling tulungan itong kanilang advokasya. Dahil dito mahalagang makipagtulungan ang kanilang grupo sa lokal na pamahalaan at iba pang organisasyon. Wala kaming pinipili sa tinutulungan actually. And with that, it's also important for us to collaborate or coordinate with the existing LGUs. And not only the LGUs of that place, but other NGOs or other organizations like us, volunteers. At kahit mga volunteers lamang, sa oras sa matinding pangangailangan, sila higit na maasahan.
It started as an FB page. So in the FB page, there were about 800 members, but the ones who were actively participating, At kahit minsan ay kinakapo sa budget, ang Bisig Pilipinas hindi matatapos ang pagtulong sa iba. you know, yung pangako kasi namin, they were not empty promises. Pwede tayong tumulong na hindi gumagastos talaga ng pera. Like, as simple as that campaign to segregate waste. That's something everybody can do and it does not cost anything. Mula sa feedback ng mga komunidad, dito nila kinukuha ang iba pang ideya para sa mga itatayo nilang proyekto. One last committee, it's called Bisig Boses. Coming from the name Boses, it's public interest and feedback. It's like a feedback mechanism. Malaking bahagi sa tagumpay ng proyekto ng Bisig Pilipinas ay ang pagtuturing nila na isang pamilya. Dahil dito, buhay na buhay ang diwa ng pagiging voluntaryo ng bawat isa. Like a family, we're here for each other also, not only to serve the bigger community, but first of all, we are here for each other, and then also we reach out to our neighbors, to the immediate community. Nagkakatulungan lang talaga. Bisig stands for bayanihan, ang isulong at igtingan. There is hope for our country. Basta lang tuloy-tuloy lang tayo at saka puso ang gamitin. Ang pagtataglay ng pusong mapagbigay at pagnanais na mga tulong, paniguradong re-responde sa anumang panahon. Kahit pa may mga balakid tulad ng pondo o kakulangan ng tao. Ang Bisig Pilipinas, patutunayang handa nilang respondihan ang komunidad na nangangailangan. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Good luck. Yun lamang po. Tampok ang mga nagbabagang balita at malalimang panayam sa mga pangunahing personalidad, mga opisyal ng gobyerno, eksperto at mga taong nasa sentro ng kontrobersya. Harapan at tapatan. Alamin ang totoo. Alamin ang magkakaibang panig. Sumabay sa init ng mga balita at issue. Ano sa palagay nyo? Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Net25. Nagsimula lamang sa pag-akyat sa mga bundok ang grupong Doraemon The Adventures. At dahil dito, personal nilang nakitang hirap ng mga kababayan nating Aita. Kaya naman sa kanilang muling pag-akyat sa bundok, hindi na lamang pangalagaan ang kalikasan ng kanilang misyon dahil nagbigay na sila ng saya at tulong sa mga katutubo. Umakyat ang bundok kasama ang pamilya at mga kaibigan. Nakasalamuhang iba't ibang individual na naninirahan sa mga komunidad na kanilang nabibisita. Ganito lamang ang unang naisin ng grupong Doraemon The Adventures. At sa kanilang pagsasaya, habang pinapangalagaan ang kalikasan, nagbago na makilala nila ang iba't ibang grupo ng mga katutubong Aita sa Rizal, Zambales at maging sa lalawigan ng Bataan. 2015 pa lang, nag-exist na siya, pero more on travel groups. Pero netong 2018, nag-start kami na mag-conduct ng outreach program. Yun, since 2018, marami na rin kaming naging beneficiary ng mga schools. Ang pinipili talaga namin is yung IP community. Then, bukod doon, yung mga isolated area sa mga provinces, yun po yung inuuna namin talaga. Pero may tendency ma'am na yung areang malalayo, na huhuli talaga namin kasi malaki yung budget na kinakailangan. Simula noon, ang kanilang pag-akyat hindi na lamang para sa mga sarili, kundi para tumulong na rin sa iba.
yung goal ng group namin is makapag-provide ng mga needs ng mga IP community, which is school supplies. Meron din po tayong vitamins, alcohol, sleepers, then mga toys na pwedeng magamit ng mga bata. Noong year 2017, nakapag-participate kasi ako sa isang outreach program. Sobrang na-appreciate ko yung ginawa naming activity that time. Then, tanong ko sa sarili ko, kailan kaya ulit ito mauulit? Medyo nainip ako kasi natagalan bago ulit sila nag-conduct. So, nag-decide ako na, what if ako na yung mag-create ng sarili kong event under nung team para mas marami kaming matulungan. So, nung naumpisan ko po, nung 2018, nagtuloy-tuloy na po yun until now. Kahit 4 na taon pa lamang ang kanilang ginagawang pagresponde, umabot na sa halos 2,000 katutubong AITA ang kanilang naayudahan. Siguro mga kulang-kulang 2,000 na rin po yung mga natulungan namin mga bata. Kasi every year, doon sa mga school na yun, nagpo-provide kami ng mga school supplies every year. Every school year. Natigil lang po siya nung nagkaroon ng pandemic, pero nung nag-start po na lumuwag ulit yung sa pandemic natin, yun ma'am, nag-start kami ulit mag-conduct ng outreach program with coordination sa barangay and then sa school head. Para kay Madelo, walang katumba sa pagbibigay nila ng serbisyo sa ating mga katutubong AITA. Mas deserve kasi nila na tulungan kasi sa napakaliit na bagay, sobrang na-appreciate nila kung ano yung ibigay nyo. Wala kang ibang maririnig kundi salamat. Since nag-start kami dati mag-travel, umakyat kasi kami ng mga bundok, hiking. May mga nai-encounter kami ng mga IP community, mga AITA. Kung ano yung may abot mo sa kanila that time, sobrang natutuwa sila. Kaya sila yung mas deserve na tulungan. Sa kabila ng ilang mga pagsubok, patuloy ang pagsisikap ng kanilang grupo na maabot ang ilang pangliblib na lugar kung saan naninirahan ang ilang indigenous people. Talagang mahirap buuin yung budget, especially kapag organized group, naghahanap ka lang ng mga makakasama mo na willing din tumulong sa mga tao nangangailangan. Then, secondly, yung pagpupunta ka na sa area, hindi pa develop yung kalsada. So, struggle talaga yon. May time na kailangan namin buhatin na malayo yung mga school supplies. Then, kapag dito naman sa iba, sa Zambales, nakakapag-request ako ng tulong sa Army. So, yun, with the help of Philippine Army, nagkakaroon kami ng additional manpower para sa assistance nung sinasagawa naming outreach program. Kaya naman malaki ang kanilang pasasalamat sa mga individual at iba pang grupo na tumutulong sa bawat outreach program na kanilang isinasagawa. Napakalaking tulong kasi number 1 na dun is yung security. Kasi hindi tayo ma'am sigurado sa mga lugar na pinapasok natin. Especially mga nasa tuktok na talaga ng bundok. So kailangan natin ng security. Then andun na rin yung natutulungan nila tayo, assistance nila, nakakapag-provide sila ng service, papasok dun sa bundok. Then, yung pag-assist na rin sa mga bata, sa dami ng bata, kailangan talaga namin ng tulong. Kaya napakalaking tulong nung with collaboration with the other group. Sa social media po, nagpo-posting po kasi ako sa social media, naka-public po siya, so lahat ng willing na mag-participate sa event, mag-volunteer, welcome naman po sila para matulungan kami sa advocacy na isinasagawa namin. Aming nasaksihan ang saya at pagbibigay ng tulong ng grupo nang kami ay sumama sa isa nilang outreach program sa Eva Aita Elementary School sa lalawigan ng Bataan. Pagdating namin sa lugar na mga katutubo, agad na isinaayos ang mga ipamimigay na school supplies, pagkain at mga gamot. Inilabas na rin natin ang mga laruang ating ibinigay sa grupo. Oras na ng palaro. Ang mga bata, excited na sumali. Patok na patok ang Hep Hep Hooray na hindi lamang mga bata ang kasama ngunit maging ang mga volunteers ng grupo. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray!
Ang ibang hindi nakasali, sa kalamansi relay naman bumida. Hindi rin nagpatalong iba sa pagsayaw. Inihataw ang kanilang mga moves. At para makilala ang ganda at galing ng mga taga Eva Aita, nagsagawa rin sila ng isang beauty pageant. Ang mga nagwagi, agad-agad namili sa mga laruan nating dala. Okay, pila po kayo. Nakilala namin ang isa sa mga volunteers sa grupo na si Alu. Ayon sa kanya, napakasarap sa pakiramdam na matulungan ang ating mga kababayang nangangailangan. Nag-start ako as their team, their member rather. So, yan, nag-distribute kami ng school supplies, then ng food, especially the vitamins. Kasi hindi naman po pwedeng papasok ang bata pero nako-compromise ang health. So, in-include na rin namin ang mga vitamins. Actually, along Zambales, then first time ko here in Bataan. Nakita kong maraming bata ang dapat tulungan. Marami akong nakitang bata na less fortunate. So, sobrang appreciative nila kapag nabibigyan mo sila na kahit konting halaga. Kaya maliit, kaya malaki ang halaga ng bagay na ibibigay mo sa kanila. Sobrang na-appreciate nila at bukal na bukal sa puso nila yung pagtanggap doon sa maliit o malaking bagay na ibinibigay namin sa kanila. Dagdag pa ni Alu, na sa susunod nila mga pagtulong ay hindi na lamang mga school supplies ang kanilang may bibigay. Dahil target na rin nilang maghatid ng medical services. Kailangan na pay it forward. Bukod po sa outreach, so meron akong mga kakilala na they are willing to render their service sa medical and dental mission. So hopefully mag-work. Ang pabibigay nila ng saya, higit pa sa anumang kasiyahan na nakukuha nila sa pag-akyat ng mga bundok. At ang tangi nilang hiling na magsilbi silang inspirasyon sa iba para tumulong sa mga kababayan nating hirap sa buhay. Kung kayo po ay may planong tumulong sa kapwa natin, gawin po natin bukal sa puso. Then, wag po tayong matakot o mag-alinlangan kasi marami naman pong tao na gusto talagang makatulong. So, kailangan lang natin ng lakas ng loob and at the same time, enough information, knowledge para may sagawa yung gusto nating gawin talaga. So, sa mga gustong makatulong, wag po tayong mag-alinlangan. Focus po tayo sa goal para at least kahit papano, magawa natin yung gusto talaga nating gawin, yung makatulong. Ang kanilang mga ngiti sapat ng pasasalamat sa mga nagpapaabot ng tulong sa kanila. Patuloy nating respondihan ang mga kapatid nating Aita at bigyan sila ng bagong pag-asa. Tulad ng pag-responding ginagawa ng grupong The Raymond The Adventures, huwag tayo magsawang rumisponde kahit wala mang nakakakita. Kami ang The Raymond Adventure Certified E-Responder! When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters.
bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng lockdown dahil po yan sa pandemya, muling nagsama-sama ang mga doktor at mga batang narespondehan ng grupong Jaden and Friends sa pamagitan po yan ng pagpapaopera sa kanilang mga puso. At ang programa, hindi ito pinalampas. Panuurin po natin. Noong isang taon nang itinampok natin ang isa sa mga e-responder natin na tumutulong na maoperahan ang mga batang may sakit sa puso. Sila ang Jaden and Friends. Isa po kaming organisasyon na tumutulong sa mga batang may sakit sa puso, especially po sa mga batang may Down syndrome. At ngayong taong 2022, matapos magluwag ang bansa mula sa mahabang panahon ng quarantine dahil sa pandemya, ay muling isinagawa ang isang malaking pagtitipon ng mga batang natulungan ng grupo na magkaroon ng tinatawag nilang Happy Hearts. Maaga pa lamang ay madami nang nagsidatingan ng mga beneficiaries ng Jaden and Friends na nagmula pa sa iba't ibang parte ng bansa. Lahat ay excited sa mangyayaring kasiyahan sa araw na ito. Habang ang iba ay nakapila sa registration, ang mga organizers ay isa-isa nang inaayos ang mga gagamitin sa programa. Nakahanda na rin ang mga ipamimigay nila sa mga darating. Ang iba naman ay matyagang nakapila sa ipinamimigay na cotton candy at popcorns ng ating certified e-responder na Chommy Chom. Kwento ng presidente ng Jaden and Friends na si Loradel, hindi niya inakala maraming dadalo sa kanilang event. 6 months ago, marami ng nanay ang nagre-request na sana magkaroon daw na uli ng app ang Happy Hearts, so meet and greet kasama yung mga patients. So ako po, naninimbang ako kasi nga may COVID pandemic pa naman. So tinatansya ko rin si Doc kung papayag. Ngayon, trinay ko, Doc, pwede po ba tayo magkaroon ng meet and greet? Akala ko, ang i-reply niya, hindi. Tapos ang sagot lang ni Doc, go, sabi niya. Tapos maya-maya nag-PM na si Doc, ito ang team natin, ito yung gawin natin. Tapos sabi niya, saan yung gusto? Ang gusto lang daw niya is open space. Kasi after 3 years po ulit kasi 2019 yung last namin. Gusto na talaga nilang magsama-sama kasi na-miss nila, tapos gusto rin namin makita yung mga bata. So, nagkaroon po ng online registration sa page. Una, first 100. Siguro after 20 minutes o 30 minutes, pumasok agad yung 100 plus na patient. So, pinay-stop ko kasi sabi ko, ang dami na. So sabi nila, i-open uli natin kasi dami nagre-request. So sabi ko, sige, another 100, tapos i-stop na. Kasi siguro hindi namin kakayanin yung ganong kadami. Ang nakakatuwa po doon, dahil maraming gustong pumasok at mag-join sa meet and greet, doon namin na-realize na gano'n na pala kami karami. Gano'n na yung karami na bata na amin napaoperahan. Maya-maya pa ay sinimula na ang programa. Ang Jaden and Friends po ay nagsimula kasi po dahil kay Jaden. Si Jaden po may congenital heart disease, tapos po special child pa po siya. Naranasan po kasi ni Miss Janice na yung po bang sobrang hirap kung paano makapagpa-opera ng anak. Especially po sa amin na hindi po kami napapriority sa mga ospital kasi nga po gawa ng kalagayan nila. Ilan ding mga importanteng tao ang dumating sa pagtitipon. Nangunguna na riyan ang mga donors upang may pagamot ang mga batang may sakit sa puso. We're so happy! Ang mga bata malayang nakakapaglaro sa paligid. Kitang-kitang sigla at saya. Hindi na rin mababakas ang hirap na kanilang pinagdaanan matapos silang maoperahan. At ang iba, naka-costume pa. Sa dami ng mga dumalo mula sa iba't ibang panig ng bansa, nakilala namin ang mag-amang Jason at Alexandra na mula pa sa Mindanao. Kwento ni Jason, pinilit niya talaga makapunta sa araw na ito
upang mapasalamatan ang mga taong rumesponde sa kanyang anak. Nag-commit talaga ako na pag merong meet and greet ng JDN Friends, pupunta kami dahil ito yung isang paraan ng pasasalamat ko sa lahat ng sponsors na nagtumulong sa amin na maging successful yung operation ni Kate. Sobrang saya kahit malayo, kahit wala akong tulog. Actually, wala kaming tulog dalawa kasi dumating kami 9 o'clock. Tapos nagapunan kami, mga 12 na kami natulog, tapos nagising kami kanina 5 o'clock para pumunta agad dito. Tapos yun, parang hindi kami napapagod because yung ginagawa namin parang sobrang saya na may ganitong effort at saka ginagawang group na mag-meet lahat ng mga natulungan ng foundation. Dagdag pa ni Jason, malaking ginhawa sa kanila ang tulong ng grupo, lalo't hirap sila na mabuong halagang kinakailangan sa operasyon ni Alexandra. The doctor advised na kailangan na siyang paoperahan kasi the more na magtagal, the more na mas mag-complicate. So, yun na. So, yun din. Nahirapan na kami maghanap ng pera kasi yung nagpakota kami sa hospital, mahal na. Maabot na ng almost 1 million eh. Ganun yung gastos. Malaking gastos yun. So, yun. So, hanggang umabot siya ng 4 na taon. Hindi ka makakapondo nito pag may mga sakit na ganitong bata kasi now and then napasok sila sa hospital. Ang bilis nilang magkasakit eh. Meron akong kaibigan din na isa ding nurse from Surigao. Siya yung nag-endorse sa akin ng JDN Friends. Binigyan ako ng form, pinill out ko yung form. Yun na yun. Ang bilis ng pangyayari ng pagkasabi na ito yung foundation. So tumutulong sila sa mga ganitong may problema sa puso. Unang-una sa pinansyal, nakakaipon na. Kaya nga nakalipad na dito kasi meron ng pondo-pondo. Tapos nakapag-aral na siya, pwede na siyang ma-expose sa public. Natulungan din ng JDN Friends ang anak ni Jeannie na may sakit na Down syndrome. Pinanganak ko po siya, may Down syndrome siya. So common kasi sa mga may Down syndrome yung congenital heart disease. So nung pinagpa-2D echo kami ng pedya niya, doon na-confirm na meron siyang 3 butas sa puso. Ako, wala naman kaming ganun kalaking pera po, no? Kailangan kong maghanap ng tutulong sa amin. So, isa yung JDN Friends na tuklasan ko. Nag-search lang ako sa Facebook dahil marami silang reviews, marami silang natulungan. So, sila agad yung nag-pop up sa Facebook ko. Ay nilapit ko siya, doon na ako tinulungan. Every step of the way po, kahit etong tapos na siyang maoperahan, nandyan pa rin sila. Katulad nito, may meet and greet. Kaya ngayon, ang happy heart na. Actually, okay na okay. Kasi simula nung naoperahan siya, para akong nabunutan ng tinik. Hindi na ako araw-araw na natatakot na may mangyari sa kanya, bumaba yung oxygen niya, o mahirapan siyang huminga. Kasi nandun na yung na-fix na yung puso niya, happy heart na siya. Nakilala rin namin na mag-amang Russell at Rosamia. Si Rosamia ang isa sa mga naunang batang natulungan ng JDN Friends na maoperahan ang kanyang puso. 6 na taon na po siya. Nagumpisa yung sakit ng puso. Yung pina-check up na namin po siya sa Chegrin Hospital. Halos araw-araw po kami nasa nasyonal. Kasi naninilaw na po siya. Namamanas. Sobra po importante na po na maoperahan. Kasi nung kwento po sa amin ng doktor, kaya pa raw ng gamot. Kaya ginagamot lang namin siya ng painom-inom ng tableta. Nung pinatuday ko po, nagsabi po yung doktor na operahan na raw po daw siya. Kwento pa ni Rosamia, hirap talaga siya noong hindi pa siya naoperahan. Masama po kasi po kapag pupunta pa ako kala tita ko, bababa po kasi ako nun. Pagod po agad ako. Pag naglalakad po ako ng konti, pagod po agad ako. Iniingat po na mabilis. Minsan po kapag sa school po, sumasakit po dibdib ko. Ngayon, happy heart na rin si Rosamia. Yung hindi po ako inoperahan, lagi na lang po ako sa loob ng bahay. Hindi ko pwede kainin yung gusto ko. Yung napera na po ako, pwede ko na po kainin yung gusto ko. Pwede na ako gumala-gala. Kapag pupunta po ako kala tita, saan pwede na po ako iniingat. Ilang saglit pa ay sinimula na ang ibigay ang mga regalong inihanda ng JDN Friends
at mga sponsors para sa kanilang mga beneficiaries. Maya-maya pa, sinimulan na rin ang mga palaro. Lubos naman ang saya ng grupo dahil naging maayos at matagumpay ang kanilang event. Itong event ito, special to kasi this is the first event after nag-start yung pandemya. We tried to make it a point to keep everybody safe, kaya outdoor na lang, kahit na dependent on weather, pero buti pinagbigyan tayo. At ang magandang kondisyon ng mga batang kanilang natulungan ang nagsisilbi nilang inspirasyon upang ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. That's actually our reward. Sa amin kasi, ang importante, naayos namin yung puso ng mga bata. So, yun yung nagpapasaya sa amin. Kaya naman kami nagdoktor kasi gusto namin mabago yung buhay ng mga pasyente namin. So, these are very nice pictures of patients na nakita namin na sobrang sakitin. Ibang-iba na sila from the time na nung una namin sila nakilala ng mga batang sakitin. So, yun yung maganda. Yun yung actually nagbibigay saya sa amin. Kaya we're still doing the program. At ang Jaden and Friends patuloy nare-responde sa mga batang nangangailangan ng pagsaklono sa kanilang mga puso. Actually, kami naman mga doktor, as long as may pasyenteng kailangan tulungan, as long as we have sponsors who will help fund these surgeries for the patients, kami okay lang kami, Wave PF okay lang yon. Basta kailangan nilang tulungan, wala pong problema. Ang kasiyahan ng mga bata ay hindi matatawaran, lalo pat nabigyan sila ng pagkakataon na madugtungan ang kanilang mga buhay. Kaya't saludo kami sa Jaden and Friends na walang sawang tumutulong at rumiresponde sa mga batang may problema sa puso upang sila ay magkaroon ng panibagong pag-asa na mabuhay at patuloy na lumaban. Patunay na ang kanilang grupo ay Certified E-Responder. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Sa mata ng balita, una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Baguio. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Sa nakalipas na isang taon, marami mga warriors ang ating narespondihan. Ito po yung mga batang buong tapang na lumaban sa kanilang karamdaman. Ang tatlo po sa kanila, ating alalahanin. Sa ating mga naging pagresponde, hindi natin makakalimutan ang mga batang ating nakilala. Mga munting biyaya na may tuturing ng kanilang mga magulang. Sila'y naging espesyal sa ating programa, hindi lang dahil sa kanilang kamusmusan, ngunit higit ang totoong storya na umantig sa puso natin ay ang pakipaglaban nila sa sakit. Tulad na lamang ng batang si Jello na na-diagnose na may hydrocephalus. Ang ating naging responde, ang kanilang hiling na suction machine. Nagbigay din tayo ng gatas, diaper at isang malambot na kama. Tiyaga at pagmamahal ang ibibigay namin sa kanya. Kahit anong hirap dadanasin ko. Hanggat kasama ko pa hanggat hindi pa siya talagang bumigay.
lumalaban pa rin. Andito pa rin ako. Nandyan din si Gian, ang bata na ating unang naitampok na may sakit na biliary atresia. Nangangailangan ng ating mga barya para maidagdag sa kanyang iniipong pang-opera. Nakapagbigay din tayo ng mga kinakailangan niyang diaper, gatas at gamot. Dapat naging katulad na lang din ng pangalawa kong anak na hindi ganun kalala yung sakit. Siya po kasi natatakot ako baka bigla pong kunin na lang po siya sa akin. Hindi rin natin makakalimutan ang matapang na pakipaglaban ni Art sa kanyang kondisyon na hydrocephalus. Ang ina niyang si Wilma, nabigyan natin ng dagdag na puhunan para matustusan ang kanilang araw-araw na gamutan. Ang sakit po, ma'am, kasi tinanginan na po siya. Sinabi po ng doktor na 6 months, hanggang doon na lang siguro siya, ganun. Pero hindi po ako bumitaw, ma'am. Meron po mga tao na hindi po maiiwasan na sasabihin sa'yo na, isuko mo na yan. Kasi, nahihirapan lang siya . Madali pong sabihin sa part po nila. Pero po sa sitwasyon ko po, bilang nanay, lahat po ginawa ko para po sa kanya. Kasi kahit po mag-isa ako, nilaban ko po siya. Ang mga batang ito nagbigay sa atin ng kasiyahan at bahagyang kalungkutan. At para sa kanilang mga pamilya, sila ay inspirasyon para patuloy na lumaban sa iba't ibang hamon ng buhay. At nito lamang ang nakaraang buwan, nakatanggap tayo ng sunod-sunod na balita tungkol sa kanilang maagang paglisan. Batid naming walang anumang salita ang makakaalis sa sakit na nararamdaman ng kanilang mga pamilya. Ngunit nais naming maalala na mga batang ito matapang na hinarap ang mga pagsubok at lumaban sa kanilang karamdaman at nang hindi basta-basta sumuko. Ang programa patuloy na re-responde sa mga katulad nila sa abot ng aming makakaya. Kung kayo po'y may nais ay sumbong sa inyong lugar, problema sa lipunan na gusto ninyong paaksyonan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin po kayo magpadala na mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na mawawala ang mga samut-saring problema. Kaya tuloy lamang po ang pag-aksyon, paghahanap ng solusyon. Lalo na ngayon, may masasandalan ka ng Certified Key Responder. Hanggang sa susunod na Sabado. Ako po si Alex Santos at ito ang Responde, mata ng mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan. Walang imposible basta tamang diskarte. Itama natin kasama ang Responde. Itama natin kasama ang Responde. Laging handa, mapagmasid, impormasyong tama ang ihahatid. Tulong at serbisyo ay itatawid. Responde namin sa inyo walang patid. Tutuparin namin ang tungkulin para sa mamamayan. Tenga at bibig ng masa sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. Kahit sino, lagi palaban para sa tama't di mo. Pag-aalinlangan ng lapitan at bilang tagapagbantay nandito 24 oras nakabantay kami. Ano man ang mangyari, hindi titigil. Tuloy lang sa pag-responde. Tuloy lang sa pag-responde.